Yan mga kabrid, malinis na po sa ating area mga kabrid. Nilinis na rin natin ang ating kalat dahil tapos na tayong gumawa ng ating chicken houses mga kabrid. So tara, samahan niyo ako mag-express tayo ng ating paglalathala all about chicken, backyard chickens and assistance sa paggawa natin ng mga chicken cages nila mga kabrid. So tara, samahan niyo ako. Ang paglalathalang ito ay sa pamamagitan po ng ating premiere, ang ating tornado hatch at ang ating Boston Black mga kabrid. Tara, samahan niyo ako. Mag-shoutout na rin tayo sa ating mga kaibigan para ipakita ang ating pagsukli and support sa kanila mga kabrid. Let's go! Bago ang lahat mga kabrid, mag-intro muna tayo mga kabrid. So ayun nga mga kabrid, good morning to you, good evening, and good day to all of us here that nasa positive at in here in our premiere videos. Ang laman po ng ating video for today's is all about finishing and making chicken houses mga kabrid. Yes! Our assistance to developing chickens and to their growth mga kabrid, we have to give them a good place to live mga kabrid. A chicken house mga kabrid na comfortable ang ating mga alagang manok mga kabrid. So ito makikita nyo mga kabrid ang paglalagay ko na po ng mga tabing, sako and everything mga kabrid. So ayan makikita nyo yung tahi pa rin tayo ng tahi. Tahi doon, puro tahi dito mga kabrid. Yung isang rolyo sa atin ng tansi or nylon or fishing line mga kabrid is yun ang ginagamit natin. Halos maubos-ubos natin sa isang pirasong kulungan lang. Dahil tahi taas, tahi kawayan, tahi di na matahi, tahi mga kabrid, puro na tahi yung ating daliri ay namamaga na sa kakatali ng mga ano na yan mga kabrid. So kaya hindi ito pwedeng yung bang gumawa ka ng 2 piraso sa isang araw, na po, hindi po pwede. Kailangan pa lamig-lamigin mo din yung kamay mong namaga dahil sa kakatali mga kabrid. Alright! So paano lang ako dito, partial lang. Pag may oras, may equipment, may materials na available, let's make a chicken houses mga kabrid. So dahil para po ma-separate natin at mailagak natin or paayos natin ang kalagayan ng ating mga alaga sa ganitong panahon, lalo na mga kabrid, lang panay ulan or kung ano-ano pa mga nararamdaman nila mga kabrid, mas maigi-igi pong may mga naka-reserve po tayong mga chicken houses in case na magkaroon sila ng hindi magandang kalagayan mga kabrid. Yeah boy! Samahan niya ako. Ipakita ko sa inyo ang mga pasasalamat natin mga kabrid. Pasasalamat natin sa mga nakaraang videos natin sa premiere, yung mga namamasyal dyan. Gumagawa po kaming mag-asawa or ako mga kabrid sa aming mga kaya, yung capability lang namin na magsukli or magbalik ng support sa kanila mga kabrid. Si Mama Lilet Life and Travels, si Sir Saigen Hunters, si Ma'am Zero, si Sir Dennis Vlogs mga kabrid. Ayan, maraming salamat sa inyong patuloy na pagpasyal, especially mga kabrid yung ating si Ma'am J Mamex Vlog. Ayan ang mga pumupunta sa atin lagi. Si Ma'am Lynn SG Life mga kabrid. Maraming salamat sa iyong pagpa-share Ma'am Lynn SG Life, and tuloy lang po kami. Ito lang ang simple namin ginagawa, yung tipong choices namin na hindi kami makakaabala ng ibang tao. May mga failure kasi kami sa buhay, sa pag-YT may mga failure kami. So we choose na ganito lang para kahit papano hindi kami makakaabala sa mga failures namin mga kabrid. So ito lang, sharing lang. So maraming salamat sa mga namamasyal dyan, lalo na si Ma'am Chanel Vlogs, si Mama Rosette Aurelio, maraming thank you. Si Sir Nelson Mix Vlog, maraming thank you po. Pinay and OC, maraming salamat. Winnie De Leon, maraming thank you pa rin sa iyo, kahit papano is napapasyalan mo kami mga kabrid. So ayun lang mga kabrid ang ginawa ko kagabi, which is pasasalamat na lang sa nakaraang premiere natin is namili ako ng 2. Nice. Na yung mga listahan nila, yung buo nilang playlist mga kabrid, para mag-support tayo para ma-maintain ko ang connection ko, and sipagin sila or sipagin din ako mag YT mga kabrid.
isi-show natin ang support natin sa kanila. So magdamag ang playlist ni Mama Gemma Mix Vlog, LS ni Ma'am Chanel, Lilet, yan, marami sila dyan, si Sir Dennis Vlog, Ma'am Zeros SK, ayan ang mga sinusuportahan natin. Dahil patuloy nila tayong sinusuportahan sa simpleng bagay, simpleng oras na binibigay nila sa atin, gumagawa rin tayo ng paraan para masuklian na yun. Naglalaan talaga tayo ng oras para sa kanila, para kahit papano yung improvement namin is na i-share din namin para sa kanila. Yung kailangan din nilang mag-improve, mga kabrid, in a way na kakaya na lang namin mag-asawa. So tuloy-tuloy lang, ito lang ang simpleng pakikipag-dikita namin. So sa mga solid dyan, so sa mga mga kaibigan natin dyan, sana po ay tuloy lang po kayo, mga kabrid. So ginagawa ko naman po yung makakaya natin dyan. Bola lang yan. Gawin ang ating best sa may mga oras, mga members, lalo na sa members, mga kabrid. Maraming salamat sa inyo. So ayan o, makikita nyo, mga kabrid, ang simple nating paraan or my backyard ways on how I raise my chickens and fowls in my small backyard, mga kabrid. So making a chicken houses, mga kabrid, is very time consuming para sa akin, lalo na pag ang mga kagaya kong breeder, mga kabrid, is walang kaalam-alam sa mga ganitong klaseng sistema sa buhay, mga kabrid. Hindi po ako bihasa sa panday, mga kabrid. Alam mo kung bakit, and alam nyo kung bakit hindi ako masyadong nagpapapako, dahil wala po akong skill dun sa pagpukpok ba. Sa tahi, ayan o, kaya tinatsaga ko sa tahi, kasi pag dinamihan ko yung pukpok, nababasag po yung kulungan, mga kabrid. Nasisira. Ang ganda-ganda ng plano, mga kabrid. Nasa drawing na yan, square na square. Pag ginamitan ko ng pamamako, mga kabrid, pagdating dun sa nagiging kurting diamond, mga kabrid, nawawala dun sa hindi tayo marunong, mga kabrid. So ang ginawa ko, dahil hindi ako ganon, dun ako sa tahi-tahi, mga kabrid. Tali doon, tali dito, pa-welding, basta hindi iwas pako sa pako, kasi hindi nga ako marunong, mga kabrid. So yan o, makikita nyo, dadadaan naman lahat sa tiyaga. Ayan, mga kabrid, siyempre tahi yan, kahit maganda pagulungin mo yan, mga kabrid, hindi man masira-sira yan, kasi siyempre tahi, iba pa rin ang tahi isa dun sa ang welding lang yan, yung frame, tapos lahat na yan tahi. May pako doon sa gilid, yung sa kawayan lang, isang hilira lang ng pako paikot, mga kabrid. So tuloy lang. Ang ginagawa ko lang naman po is hindi naman kasi ako yung may talagang budget. Wala ho akong kakayanan na ng magandang mga kulungan. Kasi kung mayroon naman talaga akong budget, ako pa ba na mahalaga sa atin ang pag-aalaga. So sana kung mayroon akong budget, mga kabrid, magaganda sana ang kulungan ng mga yan, magaganda sana ang mga chicken houses natin. Pero dahil wala, napupunta agad dun sa pagkain nila, mga kabrid. Ito, in my simple ways, mga kabrid, naglalaan ako ng oras para mag-assemble or gumawa ng mga chicken houses nila, mga kabrid. Dahil alam ko sa sarili ko na ayoko na pagdating ng panahon na malalaki na sila at talagang aabutan na or nagkakaroon ng nagiging aggressive na sila, they tend to spar each other, mga kabrid. We need to separate them. Kailangan paghiwalay na natin yan. Pag tumitilaok na lalo, mga kabrid, kailangan na sa ganyang kulungan na yan pag tumitilaok ng ating mga pasisiw. So dahil binabalansi kasi, mga kabrid, kung ano lang yung kakayanan natin, and as long as na ipoprovide natin ang kanilang safety, mga kabrid, sa ating mga alagang manok, tuloy lang tayo. Mahirap, mga kabrid, ng mag-alaga ng manok, kasi unang-una, itlog pa lang yan, ilalagak mo dyan sa pagkaitlog pa lang, pagpapaitlog pa lang, gagastos ka na. Pagpa-priming pa lang, gagastos ka na. Pagpapares, bukod sa masasaktan ka na, gagastos ka pa, mga kabrid. Tapos pagkasisiw naman, halos hindi ka matulog, babantayan mo talaga yan, kasi yung development nila, kailangan yan, may mga ilaw pa, may mga something pa, kailangan na warm ang kanilang hindi mapasok ng hangin. Ilang days muna yan sa karton bago ilagay sa brooder. 3 weeks ililipat, month old ililipat, pag 2 months old ililipat, bukod pa sa pagpapalit ng pagkain nila, kasi iba naman ang pagkain ng mga sisiw. Pagdating ng 2 months, 1 month, iba na naman, adjustable, mga kabrid. Pero
kinakaya yun po ni GPC Backyard dahil doon tayo masaya. Ito yung pinili natin and dito tayo nag-ano. Pag masaya ka sa ginagawa mo kasi mga kabrid, hindi mo ramdam ang hirap. Mahirap siya pero na-challenge ka. Kagaya ng pag-YT, kala mo madali lang mag-YT, madali lang mag-edit-edit ng video mga kabrid. Mahirap po. Pero dahil masaya po tayo sa pag-YT natin, parang nakakadagdag ito ng nagkakaalis ng stress sa buhay natin mga kabrid. Tinutuloy natin, sinisipagan natin, ginagawa natin ang best natin sa pag-YT. So ganun lang, ganun ang buhay. Ganun ang ano ko sa mga bagay-bagay. Masyado kong tinitingnan ito sa in the near future kung ito ba ay makakatulong sa akin kagaya ng mga pag-aalaga ng manok mga kabrid. Mayroon bang negative ito tsaka positive? Ang negative ba kaya ba nating i-endure ng mga kabrid, i-sustain ang hirap sa pag-aalaga ng manok. So maraming salamat pa rin. Maraming salamat pa rin sa mga magmamanok na sumusuporta sa atin kagaya nila Sir Evan Gaming Farm, Breeding Farm, Sir Alvin Nival, at ang ating si Sir Lakwachirong Ilocano mga kabrid. Ayan sila mga kabrid. Yan ang mga pinaka-prime supporters natin pagdating sa pag-aalaga ng manok mga kabrid. So ayan, makikita nyo mga kabrid, tapos na. Alright! Tapos na mga kabrid. Nararamdaman ko na ang pakiramdam ng ating mga alagang nandito sa loob mga kabrid. Safe na safe sila. Screen, tali-tali, pure kawayan. Tapos hindi maulanan nito mga kabrid. Ako, tatagal ito ng mga kinimil-kimil na taon mga kabrid. At pag nagkataon mga kabrid, pag nagkataon pong maayos ang pagkakayari nito, sana naman po maging maayos din ang nailalagak nating manok sa ating ginawang chicken cages mga kabrid. So ayan, nilagyan natin ng alagang manok ang natin, ang ginawa nating cages nila. Titingnan natin ang sitwasyon na pakiramdam ng ating alagang manok sa ginawa nating chicken cages. So lalagyan natin dito si Boston Black Fowls mga kabrid. Ipapakita natin ang sitwasyon niya. Ititingnan natin kung ano ang itsura niya ba, yung pakiramdam niya sa loob. Ayan mga kabrid, tuwang-tuwa siya mga kabrid. Tuwang-tuwa po ang alaga nating manok mga kabrid. Ayan, tingnan nyo mga kabrid. Ayan mga kabrid, tuwang-tuwa. So hanggang dito na lang mga kabrid ang ating munting paglalathala sa araw na ito mga kabrid. Maraming salamat po sa mga dumadalaw dyan. Ililista lang po natin yan and then babalikan, babakasan, and then pag may oras tayo, bibigyan natin ng maganda-gandang sukli ang mga yan mga kabrid. So maraming thank you. Hanggang dito na lang mga kabrid ang ating munting paglalathala sa ginawa nating premiere videos na ito. O yan ang ganda ng pakiramdam ng ating manok mga kabrid. Hanggang dito na lang. Maraming thank you po mga kabrid, and hopefully po mga kabrid, lagi lang po kayong nasa maayos na kalagayan mga kabrid. Ayan aalisin ulit natin ito, tapos ililipat na ito natin dito sa yung ating cages mga kabrid doon sa tamang lagayan. Thank you po.